You are watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us who saves. Our first reflection will be about the ongoing novena ng Divine Mercy. Today is the 8th day ng novena. And every day, yung mga intentions sa novena, si Lord ang nag-dictate. Hindi si Saint Faustina, si Lord. And Faustina did the prayers, no? Pero yung intentions, si Lord. On the 8th day, give me the souls, no, in purgatory. Yan. Yan is special reminder sa atin. So, ang upcoming feast ay kailan? Sunday na. Diba? Second Sunday of Easter. Okay. First Sunday, Easter, pagkabuhay. Now, Jesus gave us the gift of a second baptism. Lahat tayo nabinyagan. Amen? Pero hindi natin pwedeng ulitin ang binyag. Ganyan pa man, hindi natin pwedeng ulitin ang binyag. He gave us the sacrament. Yan ang reconciliation, kumpisal para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Pero, sa kumpisal, hindi lahat ng kaparusahan napapatawad. Yung eternal are forgiven, but the temporal, hindi. Babatahin pa natin yun. Kaya may penance na binibigay si Father. Kaya pinagdadasal ka ng simbahan, prayers, sacrifices, no? And then charity. Gawin mo yan para mabawasan, no, yung temporal punishment mo. Pero ngayon, a beautiful gift bigay niya. Faustina, on the day ng Feast of Mercy, all those who will go to confession and receive communion, kundali, dalawa lang kumpisal at komunyon. My God, napakadali, will receive complete forgiveness of sins and punishments, all punishments. Aba, ibig sabihin nun, para kang muling nabinyagan. Kaya ang tawag ho dito, second baptism. Parang second baptism. No? Kapag ikay napatawad sa araw ng kapistahan, and when you die, when you expire, straight to heaven ka. Amen? Ayaw ba niyo yun? Di ba? Sarap. Ang ganda. Kung hindi naman ako namatay, Father, paano yun? Aba? Umihirit ka pa ata na. Hindi ka namatay, okay pa rin. Alam niyo bakit okay pa rin? Ganito yun. Kung hindi ka naka-receive, no, ng gift ng second baptism sa Feast of Mercy, at namatay ka, halimbawa, 60 years old ka, namatay. Halimbawa yan. Ay malamang, napakarami mong naipong temporal punishments. 60 years. Naipon mo. Babatahin mo lahat yun sa purgatory. Depende kung bibilis ka. Paano ka pinagdadasal, at saka yung degree of sorrow mo nung ikay namamayapa na, nung ikay namamatay, yung huling pagkukumpisal mo, kung gaano kalalim ang pagsisisi mo. Depende kung paano tatagal ka. Ngayon, ito yung gift. Kung nagkumpisal ka, ito, blessing sa buhay ito, at nagkomunyon ka, napatawad, di ba? Pagkatapos, naka 6 months ka pa. And then, nabangungot ka.
Ay, depende. Anong gusto nyong kamatayan? Gusto nyong pumili? Ah? Ano, pumili kayo. Pwede. Ma-request mo kay Lord. Ibigay ni Lord. Di ba? Importante, ready ka. Namatay ka ngayon. Alam ba ninyo? Yung 60 years na naunang nakumpisal na, burado na lahat yun. Ano na lang ang babatahin mo? 6 months na lang na naipon. Na temporal punishment. Malaking bagay ho yun. Hindi biro yun. Malaking bagay iyon. Amen? Kaya yan ho yung gift, no? Kaya huwag niyong i-miss yung opportunity ito. Kapag feast day, once a year lang ito. Hindi mo ito makukuha. Maski Holy Week, maski Christmas, hindi mo makukuha. Ang the promise, tinatawag na the promise ng divine mercy, sa feast day lang makukuha. Ngayon, isang tanong, pwede ba, Father, kung magkumpisal, nakapagkumpisal, walang problema, ilang araw nakapagkumpisal ka na, basta siguraduhin mo, nasa state of grace ka pa. Ibig sabihin, hindi ka nagkasala doon sa mga kung 2 linggo yun, hindi ka nagkasala. Kung hindi, effect. Naintindihan nyo? Kaya nga, ito yung pinagsisikapan natin dun sa Divine Mercy. Yan, invited kayo lahat. Invited kayo lahat. Sa April 7, pinagsisikapan natin na may makapagkumpisal at yung mga pari naroroon para i-absolve ang inyong mga kasalanan. Amen? Okay, so yan po ngayon, ano namang connection, Father, nung kaluluwa? Yung the promise, hindi ho kasama yung souls. Hindi kasama yung yumao. Yung the promise, kumpisal at saka komunyon sa araw ng pista, para sa buhay lang yun. Hindi ho kasama ang yumao. Kaya naman, ang Pope of Mercy natin, sinong Pope of Mercy? Pope John Paul, di ba? Anong ginawa niya? Eto, nang ideklara niya ang Feast ng Mercy, April 30, 2000, kinanonize din niya si Saint Faustina noon. 2 years after, siguro sa pagninilay niya, itong 8-day intention na ito, itong 8-day, nasa isip ni Pope John Paul, saint na ngayon, yung mga kaluluwa, kailangan kasama. At anong ginawa niya? Nag-issue siya, June 29, 2002, ng isang perpetual decree sa Divine Mercy. Ano yun? Divine Mercy Plenary Indulgence Decree. So, narinig na ninyo yung plenary indulgence. Plenary indulgence. So, iba yung the promise, para sa buhay. Plenary indulgence. Pwede rin sa buhay ito. Kaya lang, para saan pa? Ba't binigay pa niya yung plenary indulgence kung ito'y para sa buhay gagamitin? Kasi nga, yung requirement ng the promise, mas madali. Ba't mo papahihirapan? Maraming requirement. Yung plenary indulgence. Ano yung requirements? Ito. First 3. Una pa lang yun. Ano yun? Go to confession. Pareho Go to communion. Pareho rin. Yung dalawang yun. And then yung ikatlo, pray for the intention of the Holy Father. Pagdasal mo ang Santo Papa. Ngayon, 3 yun. Magagawa. Halos pareho lang. Doon sa the promise. Pero, meron pa. Yung ika-4, kung sasabihin natin ika-4, kondisyon ito, nasa estado dapat ang kaluluwa mo. No attachment to sin, even venial sin. Naku, may kahirapan yun. Ibig sabihin no attachment, talagang wala ka ng anumang pagnanasa sa anumang kasalanan. Di ba? Minsan, maski napatawad tayo sa kumpisalan, may desire pang maliliit. Pero ito, maski maliit yung binyal,
Walang pagnanasa at attachment diyan. O may kabigatan, yung ikaapat. Pero ginawa mo. Halimbawa, nagawa mo. Meron pa. Yung mga specific conditions. Ano naman, ano pa yun? Eto, mag-participate ka sa mga ginagawang pagsamba sa Divine Mercy, pag-worship sa Divine Mercy. Yun ang ginagawa natin pag nandun tayo sa Divine Mercy. Mag-participate ka at sumama doon sa worship na ginagawa to honor the Divine Mercy. And before, sana naman, the Blessed Sacrament exposed, naka-display siyang ganun, no? May holy hour o ano man, exposed. Reposed, nasa loob yung Blessed Sacrament, ay dasalin mo yung prayer, Merciful Jesus, I trust in you. Dinasal mo yung chaplet. Halos kumpleto na yun. Dinasal mo. Then, ito, di unang araw na-apply sa'yo. Yung plenary indulgence, unang araw sa buhay. In-apply mo. Ngayon, pag naagawa mo na yun, the next day, ulitin mo yun. Ulitin mo. Ang hindi mo lang uulitin, yung kumpisal. So, ano ibig sabihin? Magkomunyon ka, ibig sabihin, magsimba ka magkomunyon, pag-pray mo ang Holy Father, manatili kang walang attachment sa sin, even venial sin, then, dasalin mo, Merciful Jesus, I trust in you, o kaya yung chaplet, before an image of the Divine Mercy, o the Blessed Sacrament, dasalin mo, ito, ulitin mo. At kapag nagawa mo yun, i-apply mo sa yumao. Ayun ang para sa souls. One soul at a time. Unang araw, sinong yumao, pagdadasal mo. Ay, alam nyo, kung talagang meron tayong devotion sa mga souls in purgatory, malaking tulong yun. Una sa kanila, pero ikalawa sa atin. Kasi ang mga yan, sinusuklian tayo ng panalangin din. Kaya nga, unang araw, isipin mo na, si lola ko sa tuhod, makatagal-tagal na niya sa purgatory, ay tulungan mo na. The next day, inulit mo, sino? Si tatay ko. Ayan, i-offer mo. Abay, tuwan-tuwa sila. Lahat ng gifts na ginagawa mo, kandila, bulaklak. Diba, pupunta ka sa sementeryo. Kaya, sige, pwede ka magrosaryo, magdasal. Pero, partial lang yun yung indulhensya. Ibig sabihin ng plenary indulgence, plenary, full, buo, indulhensya, patawad. Napatawad lahat. Kaya pag tinanggap niya yung plenary indulgence, siya rin pasok sa langit. No? Kaya nga, they will be delivered fast from purgatory. Yan ang gift. Bakit kasama ang mga souls, kaluluwa. Kaya, ako, I desire na gawin nyo yung plenary indulgence. Gift natin yun. Bahagi ng pagmamahal natin sa mga yumao para matulungan natin sila. Amen? Okay, so yun po para sa souls in purgatory. Sa araw na ito, we remember them. And Pope John Paul remembered this 8-day intention. Kaya binigay niya yung plenary indulgence decree that the souls in purgatory might also benefit and may be helped and be freed from purgatory. Amen? Kaya yan, gift yan, no? At dito, ito isang invitation. Doon po sa celebration natin doon, may misa tayo, may kumpisal tayo, no? May healing po, no? May healing. Brother Carmelo, nandun. Yan. Kaibigan din ni Brother M7 yun, Brother Carmelo. Andun, no? At pagkatapos,
sa hapon, after the final mass, doon sa ground tayo, magko-concert yung mga gumaling. Yung mga gumaling, magpapasalamat. Yung mga singer, gumaling sila. At tumawag sa akin, join po kami. Sabi, alam mo sino, natuwa naman ako. Yung mga kabataan, mga diocesan leaders, nag-usap-usap sila. Mag-join daw silang magpasalamat. Now, ito napaka-importante. And this is for the youth of today. Lahat ba kayo may anak? Sinong nanganak na dito? Lahat kayo, nanay na. Ibig sabihin, naging mami na kayo. Ay, turo yun. Ibig sabihin hindi, madali ba magpalaki? May kahirapan di ba? May kahirapan. It's a big challenge. Pag bata yung mga yan, cute-cute pa tuwan-tawa ka. Minsan, naiinis ka pa nga Bakit? Maski saan ka pumunta, mami, sama ko. Yan, di ba? Nakadikit palagi sa iyo doon ka nga. Ganun ka pa pero samantalahin mo habang gusto nila. Samantalahin mo, banding-banding kayo habang gusto nilang sumama. Kasi pag teenager na yan, tara, samahan mo ko, kayo na lang. Yan, ganun na yan Bakit? May sariling lakad na Kaya it's a challenge, no? Sa mga youth natin ngayon. Pero kailangang gabayan sila. And I am happy pag nakikita ko yung mga kabataan, they follow the path of Christ. Ito, kaya importante. Alam niyo yung simbahan, daigdig. Pero the Catholic Church, well, it's basically, totoo yung sinabi ang bukas ay nasa mga kabataan. Pati sa simbahan, hindi lang sa gobyerno. Because the church is 80%, I believe, youth. Tayong naririto, my God, in 20 years, halos wala na tayo rito Hindi ba? Halos wala na. Expired na raw. Sinong magte-take over? Ang mga kabataan. Kaya nga, we need the youths for the church of tomorrow. But not tomorrow, ang formation. Dapat ngayon pa lang. Reminder, mga magulang. Ito, ano sinasabi ng banal na kasulatan? Sa paggabay, kailangan ikaw mismo ang gumawa ng daan. Opo. Pag ginabayan, di ba yung bata, sama-sama yan Kaya habang maliit sila, isama nyo sa simbahan. Isama nyo. Hayaan nyo kung malikot. Basta sumama sa simbahan. Ako, ganyan lang akong, wala man tinuro tatay kung magpari ako. Wala man sinabi, magpari ako Ang ginawa lang niya, umaga nagsisimba siya, hapon nagsisimba siya. Lalo na tatay ko, twice, umaga at hapon. Pagkatapos, anong ginagawa niya? Sinasama lang ako. Aming magkakapatid. Sasama. Hindi nga kami serious. Nagsisimba siya. Tapos na yung misa. Ang kapal-kapal ng bulsa ng tatay ko Alam mo yung bulsa niya, ang daming nobena at pray. Ang kakapal Kaya kung minsan noon, kukupit nga kami, kukuha kami. Ala kaming makuha, kundi prayer booklet Doon sa pitaka ng tatay ko Inuubos niya yung lahat na santo sa katedral Doon sa Tarlac. Iikutin niya hanggang magsasara. Sasama pa siya sa pagsasara. Pero wala man siya sinabi, magpari ako. Sinasama lang niya ako. Sumasama naman ako. Alam mo, anong nagugustuhan ko doon? Tuwan-tuwa ako naglalaro. May mga balloon, may mga popcorn, ikot-ikot ako. Pagkatapos, alam mo, doon sa side ng simbahan, kung nasan yung office ngayon, yung piscina sa cathedral, doon sa side doon, may mini zoo doon. Mini zoo. May mga unggoy
si Father Gyaw, yung maong Father Gyaw noon no? May mga unggoy, may mga rabbit, may mga turtle. Andun, tuwan-tuwa ako, kaya bili ako ng bili ng popcorn. Pinapakain ko. Doon sa unggoy. Masaya ako. Siyempre, bata Masaya ako. Yun lang, libang na ako. Alam mo, doon sa paglaro ko sa mga unggoy, doon ako na-recruit magsakristan. Yung mga sakristan doon, sabi sa akin, ay, sumama ka. Napasama ako magsakristan dahil sa kalalaro ko sa mga unggoy. Yun ang naalala ko. Wala man sinabi yung tatay ko, magsakristan ka. Wala man siya sinabing magpari ka. Pero sinasama lang niya ako. Pero gumagalaw na pala ang Diyos. No? At nung ako'y nagpari, hindi pa pare, sakristan, anong nangyari? Nag-serve, tuwan-tuwa na ako. Halos ayaw ko na umuwi. Ayan, ito yung tawag. Ano yun? Kapampangan ho ito, no? Tawag sa Kapampangan, dagis pisamban. Yung dagaan ng simbahan, parang daga kami. Hindi na kami umuwi. Doon na kami natutulog. Masaya na. At lalong naging masaya, kasi, pagkasama mo yung pare, abay, ang sarap. Abay, ano yung sabi? Kasabihan ng mga matatanda, Kapampangan na naman ho ito, Tagalogin na lang namin. Nung bisa kang kumabsi, tuki ka kimpari, lukluk ya saguli, sasagi si iyeng kawali. Naku, totoo ho yun. Gusto mong mabusog, sumama ka kay Father. Konting wisik-wisik. At naupo, ako'y busog ka na. Ako'y tuwan-tuwa ako. Sumasama. Kaming mga sakristan. Hindi ko na malimutan ito. Sinishare ko lang. Ito para sa mga kabataan. Para makita nyo paano gumalaw ang kamay ng Diyos. Si Monsignor Kapitli. Dito yun, sa Kapas yun. Siya ngayon ang napunta doon. Nag-serve ako ngayon sa kanya. Ito ngayon. Katatapos, pista yon ng Santa Cruz. Di pagkatapos ng mga binyagan, kainan, linggo na taon yun. Tapos uwi na kami sa katedral. Habang kami nakapahinga, naghihintay ng misang susunod, 4:00, ganyan. Tinanong akong bigla, "Hoy, Nick, halika." Sabi niya sa akin, si Monsignor Kapitli, nag-graduate ka na pala ng grade 6. Gaga-graduate ko nun. Anong gusto mo maging? Sabi niya. Nagulat ako sa tanong. Wala ako iniisip na gano'n Napasagot na lang ako. Yung sagot ko, pambobola lang Bakit? Para dagdagan niya yung allowance ko. Ang nasabi ko sa kanya, gusto ko pong maging kamukha niyo, pare. Alam mo, yung isip ko sa pare, wala man akong alam sa seminaryo. Ang nasa isip ko sa pagpapare, ito lang ang ginagawa. 2 lang. Kumakain, nagdadasal. Yun lang. Ayoko na mag-aral. Gusto kong kumain. Gusto kong magdasal. Yun lang ang konsepto ko. Kaya sabi ko, gusto kong magpari. Sabi ko, naku, anong ginawa niya? Tinawag na. Yung mga pare, seminarista roon. Dalhin nyo ito sa seminaryo sa Pampanga. Sabi nga yan, alam po ninyo, ako'y napunta. Sinama agad ako. Magpari daw ito. Alam mo, hinatido ako doon. Walang alaman nanay ko. Kala ko, balikan. Pagdating ko doon, iniwanan ako. 3-4 na araw kami roon. Wala man akong dalang damit. Hindi pa ako marunong magkursesilyo noon isang damit, shorts. Nanghiram po ako doon. Nanghiram. At nag-test. In-entertain. Alam po ninyo, bandang huli, alam mo yung nakita ko doon? Abay,
ang sarap pala dito, kako. Bakit? Paano? Nag-aawitan kami, nagbabasketball kami, ini-entertain kami ng mga may angel kami, yung pinaka-seminarian, guide doon. Tinuturo yung buhay doon, anong gagawin? Ay, ang sarap dito, kako. Gusto ko nang magpare. Sana mapasa ako. Yan. Alam niyo yan, to cut the story short, ganun bigla, napasok ako sa seminaryo. No? Wala akong concept nung pagpapare. I was 11, no? Years old. Alam niyo dito, wala kaming konsepto sa pagpapare at ako'y napasok doon, pero ganun hong gumalaw ang kamay ng Diyos. Ngayon ito yung panalangin natin. Ito I invite, una ipagdasal niyo the youths of today. Amen? We need more vocations. We need priests. Pero may effort din sa magulang. Kagaya ng ginawa ng tatay ko, ginawan ako ng gas-gas papunta sa simbahan. Path. Yun ang rota niya naging habit. Anong rota mo kung ikay magulang? Halimbawa, kung ang rota mo ay papunta sa sabungan, palagi doon ang punta nung bata. Kung ang rota mo ay palaging inuman, doon ang magiging rota. Gagasgasin mo yung daan Kaya doon susunod yung bata. Naintindihan ho nyo? Kaya kung gusto nyo ang anak ay maging bahagi ng simbahan, makapaglingkod, create a path towards the church. No? So, that's for the parents. No? Pray for the youth. Sa mga youth naman, pray. Pray. Minsan, open your hearts. God is in need of you. At tandaan nyo, yung si Samuel sa Kristan yun, no? Ni Eli sa lumang tipan. And then, natutulog siya. At habang tulog siya, may narinig na boses, Samuel, Samuel. Nagising. Kala niya tinawag nung paring si Eli. Po, tinawag niyo ako? Hindi, matulog ka. Tulog. Samuel, Samuel. Mabait Po, tinawag niyo ako? Hindi. Matulog ka nga. Sabi nung paring Eli. Pero actually, doon sa ikalawa, sinabihan siya nung pare, doon sa ikalawa, sabi nung pare, nag-isip na, hindi ka nga, Samuel. Hindi ko naman tinatawag. Pero bakit may naririnig? It might be the Lord. Kaya Samuel, pag narinig mo uli, sabihin mo, Speak, Lord, your servant is listening. Tulog. Samuel, Samuel. Speak, Lord, your servant is listening. At ang Diyos ay nagsalita at binigyan ng misyon si Samuel. That's history na. Pero siya, naging dakilang tagapaglingkod ng Diyos at naihanda pati ang pagpasok ng kaharian sa lipi ng Israel at ang pagdating ni Haring David. Naihanda yan. Yan dito makikita nyo, the youth of today, marami bothered. Marami hindi alam ang gagawin. I invite you to talk to God. Listen to the voice of God. Pero paano mo maririnig ang boses ng Diyos kung palagi kang maingay? So I want you to practice. Kung magulo ang buhay mo, anong gagawin ko? Sabi mo, silence, prayer.
Let the Lord speak. Yung debosyon sa Manawag, magpasyal din kayo. Kaya nga, ang totoo, ang pagpunta sa Manawag, hindi dapat pasyal dagat. Hindi yun. Ang pagpunta sa Manawag, ano yung pangalan ng Manawag? Ang babaeng tumatawag. Kaya Manawag. The lady who beckons. Ano yung tawag? Bukasyon. Kaya nga kung nagse-search ka, nagdi-discern ka ng bukasyon mo, ask the help of Our Lady. Yun, malaking tulong. Yung debosyon sa Manawag. Pero of course, talk to Jesus also. Malaking bagay ho yan. Alam po ninyo, when the Lord started with the church, He began with 12 apostles. Sinugo niya. Ngayon ho, end times. Last part ng end times. No? Kailangan niya ng maraming apostol. At alam niyo kung sinong kailangan niya? Siyempre, tayo. Patapos na tayo. Sinong kailangan niya? The youths of today. No? Kaya dun sa celebration sa Sunday, kaya welcome ko yung mga youth. No? Biglang nag-offer sila, ay sasayaw din po kami. Ay magpapasaya po kami ron. Ay magbibigay. Ayan. No? Ay, that's good. Bakit? Tinatawag sila ng Diyos. Kaya kung mga anak nyo, let them serve God. Let them serve the church and they will find the right place sa society, sa simbahan. And anong kailangan niya ngayon? We need more apostles of the end times. Pero apostol, lalong-lalo na, alam niyo kung saan? Ako ho, hindi ko alam yung mga computer na yan. Hindi ko alam yung mga technologying iyan. I can preach kung saan-saan pero ganito lang ang pangangaral ko. Ha? Pero magagaling ang mga youth ngayon. Saan? Bay sa Facebook, social media, no? Technology-wise, pinanganak sila dyan. Maski nakapikit, alam na alam nila yan. At diyan kailangan pumasok ang mga bagong apostol. Gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Kasi nga, hindi ko na alam yan. Pero sila, kailangan sila. Kaya we need, alam niyo kung ano? The church today needs cyber apostles. Kasi pag hindi pumasok sa cyber world, ang devil ang papasok diyan. At maraming kaluluwa ang mapapariwara. Kaya maraming napapariwarang kaluluwa because the devil is at work. Yan, sa mga nagwo-work siya sa social media. And that is why we need evangelizers in that cyber world. And it is the youth. Sila ang may gift and charism diyan. Kaya we invite the youths of today, study well, discern well. Christ needs you to become apostles of His mercy, of His gospel, para ito ay may kalat sa buong mundo and to fight the works of the devil, pati sa daigdig ng cyber world. So, pray for the youths of today. Ang ganda yung kanilang model ngayon Sino yung patron ng mga youth? Sino? Blessed. Anong pangalan? Carlo? Ay, si Father Harold. Hindi yung santo ho. Blessed Carlo Acutis. Kaya nga, alam mo, expert yan. Bata pa siya. Expert na siya sa technology. Ginamit niya ito
para i-promote ang Eucharist. Idepensa ang Holy Eucharist. Bata pa siya. Hanggang nagkasakit siya. Batang namatay. But he was a saint. Pero ginamit niya yung karunungan niya in order to evangelize the world about the Holy Eucharist. No? So yan ang mga model na kailangan. Kaya dito I invite you, no? The youths of today, be cyber apostles. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, dito po kayo sa harap para ma-anoint po kayo. Mamaya po, i-distribute, invited po kayo ha, sa Feast of Mercy. Ito yung invitation, bibigay po ni Len ha. Paki-invite nyo yung iba at dalhin nyo yung pamilya, mga may sakit. May healing pong gagawin din doon. Okay? So, yan po, no? Bless you. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, show us your mercy and love and grant us thy salvation. Dearly beloved, we pray to God, the Almighty Father, that we may be transformed into the image of Christ. The virtues of this image, of this holy oil, as our aid in prayer and in healing. More, we sing, Come Holy Spirit, as we ask, no, for God's blessing. Hindi lang ho para sa inyo to, pati yung mga anak nyo, yung pagdasal ninyo. Ha? Pagdasal ninyo, yung mga lumalaking bata, yung malaki na. You pray also for those who are lost. Minsan may mga anak kayo, iba ng pananampalataya. Yung iba nalilihis ng landasin. No? You need the help of the Lord. No? At pray for their conversion. Pray the chaplet is a powerful prayer for the conversion, lalo na ng mga youth, no? For the guidance of the youths of today. Kaya, yung pong blessing na ibibigay natin sa inyo, not only for you, but para sa pamilya nyo. At mamayang gabi, kung nandyan sila, anoint yung kamay mo, ipag-pray over mo siya. Pagdasal mo. Pray and pray for them. Okay? So we pray now to the Holy Spirit. Sing. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, with your sweet healing power, touch us and make us whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla't lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat.
Glory